Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Catherine Angela Conelas at sa video na ito, tatalakayin natin ang isang napakahalagang konsepto sa mundo ng ekonomiya, ang alokasyon at ang mga sistemang pang-ekonomiya. Sa ating araw-araw na buhay, hindi natin maiwasang makatagpo ng mga desisyon tungkol sa kung paano natin gagamitin ang ating mga limitadong yaman. Meron tayong mga katanungan para dyan. Ano nga bang alokasyon? Paano ito nakakaapekto sa ating lipunan at sa ating mga desisyon? Samahan ninyo akong tuklasin ang mga prinsipyong ito at alamin kung paano ito nag-uugnay sa ating pang-araw-araw na karanasan. Tara't simulan na natin. Ano ang alokasyon? Ang alokasyon ay ang proseso ng paglalaan ng mga limitadong yaman batay sa pangangailangan at kagustuhan ng tao. Mahalaga ito sa ekonomiya dahil tinutukoy nito kung paano at saan gagamitin ang mga yaman upang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng lipunan. Mayroong mailang pangunahing aspeto ang alokasyon. Unahin na natin ang pagpaplano. Kailangan ng maayos na pagpaplano upang maiwasan ang kakapusan ng yaman. Pangalawa, mekanismo ng pamamahagi. Ito ay sistema ng pagbabahagi ng mga yaman sa iba't ibang layunin at pangangailangan. At ang huli naman ay solusyon sa kakapusan. Ang alokasyon ay nagbibigay ng kasagutan sa mga suliranin dulot ng kakulangan ng yaman. Ating talakayin naman ngayon ay ang sistemang pang-ekonomiya. Ngunit, ano ang sistemang pang-ekonomiya? Ang sistemang pang-ekonomiya ay isang paraan ng pag-organisa at pamamahala ng mga yaman sa isang lipunan. Ito ay tumutukoy sa mga proseso ng produksyon, pamamahagi at paggamit ng mga produkto at serbisyo. Mayroong 4 na uri ang sistemang pang-ekonomiya. Ating alamin ano ang 4 na uri na iyon. Una, traditional economy. Nakabatay sa mga tradisyon at kultura, kung saan ang mga tao ay gumagawa at namamahagi ng mga produkto batay sa mga nakagawian. Mga bansang gumagamit ng traditional economy, Nepal, Bangladesh at Pakistan. Pero, bakit nga ba nila ginagamit ang traditional economy? Ang Nepal, Bangladesh at Pakistan ay gumagamit ng traditional economy dahil sa mga bansang ito, ang mga tradisyon at kultura ay may malaking impluensya sa kanilang mga sistema ng produksyon. Maraming komunidad ang umaasa sa mga nakagawian na pamamaraan ng pagsasaka at pangangisda. Ang karamihan sa populasyon sa mga bansang ito ay nakadepende sa agrikultura para sa kanilang kabuhayan. Sunod naman ay ang market economy. Ang mga individual at negosyo ang nagtatakda ng alokasyon ng yaman sa pamamagitan ng presyo at demand. Dito ang kompetisyon at mga desisyon ng mamimili ang nag-uudyok sa ekonomiya. Mga bansang ginagamit ang market economy: Australia, Canada at Singapore. Ngunit, bakit nga ba nila ginagamit ang market economy? Ginagamit nila ang market economy sa kadahilanang pinapahintulutan nito ang mga tao na magtayo ng negosyo at kumita, na nag-uudyok ng inobasyon at kompetisyon. Ang kompetisyon ay nagtutulak sa mga kumpanya na maging mas mahusay at mas makabago. At pangatlo naman ay ang command economy. Ang gobyerno o isang awtoridad ang nagtatakda ng mga plano para sa produksyon at distribusyon ng mga yaman. Sa sistemang ito, ang mga desisyon ay sentralisado. Mga bansang gumagamit ng command economy: North Korea, Laos at Venezuela. Pero, bakit nga ba nila ginagamit ang command economy? Ang mga bansang North Korea, Laos at Venezuela ay gumagamit ng command economy dahil sa ang gobyerno ang nagtatakda ng mga presyo at produksyon na naglalayong iwasan ang mga hindi pagkakaunawaan sa merkado. Mayroong 3 uri ang command economy. Ating alamin ano ang mga ito. Una, komunismo, isang sistemang pampolitika at pang-ekonomiya kung saan ang lahat ng ari-arian at yaman ay pagmamay-ari ng komunidad.
Layunin nito na alisin ang mga uri sa lipunan at tiyakin na ang lahat ay may pantay-pantay na akses sa mga yaman. Pangalawa, pasismo, isang ideolohiya na nagtataguyod ng isang makapangyarihang estado na may kontrol sa ekonomiya at lipunan. Sa sistemang ito, ang estado ang namamahala sa lahat ng aspeto ng buhay ng mga mamayan. Madalas na may kasamang pagsukpo sa oposisyon at paglabag sa mga karapatang pantao. At pangatlo naman, isang sistemang pang-ekonomiya kung saan ang mga paraan ng produksyon ay maaaring pagmamay-ari ng estado o ng mga kooperatiba. Layunin nitong bawasan ang hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan sa pamamagitan ng mas pantay-pantay na pamamahagi ng yaman at mga serbisyo. At ang huling uri ng sistemang pang-ekonomiya ay mixed economy, pagsasama ng market at command economy, kung saan ang parehong sektor ng pribado at gobyerno ay may papel sa alokasyon ng yaman. Mahalaga ang sistemang pang-ekonomiya dahil ito ang nagtatakda kung paano natin ginagamit ang mga limitadong yaman upang matugunan ang ating mga pangangailangan at kagustuhan. Mga bansang gumagamit ng mixed economy, Philippines, France at Sweden. Pero, bakit nga ba nila ginagamit ang mixed economy? Ang mga bansang Philippines, France at Sweden ay gumagamit ng mixed economy dahil sa balanseng pamamahagi, pinagsasama nito ang mga benepisyo ng market at command economy, kaya may kontrol ang gobyerno sa ilang sektor habang may kalayaan ang mga negosyo sa iba. Ngayon na ating nalaman ang 4 na uri ng sistemang pang-ekonomiya, tayo ay may magkakaroon ng mas mahusay na kaalaman tungkol sa kung paano gumagana ang kanilang ekonomiya at paano ito nakakaapekto sa kanilang buhay. Upang mas maunawaan pa natin ang alokasyon at sistemang pang-ekonomiya, ating alamin ang kanilang pinagkaiba at pagkakaparehas. Ang kanilang pinagkaiba, ang alokasyon, ay mas nakatuon ito sa mga tiyak na yaman o produkto. Ang sistemang pang-ekonomiya naman ay mas malawak ito at sumasaklaw sa mga prinsipyo at patakaran na nagdidikta sa buong ekonomiya. Ang kanilang pagkakaparehas ay pareho silang naglalayong masiguro ang tamang pamamahagi ng mga yaman at serbisyo sa lipunan. Ang parehong konsepto ay mahalaga sa pag-unawa kung paano nag-function ang isang ekonomiya at paano ito nakakaapekto sa mga tao. At dito tayo magtatapos sa ating aralin. Kung meron kayong katanungan o komento, ay comment nyo lang ito at aking itong sasagutin dahil gusto ko rin makita ang inyong saloobin. Maraming salamat sa panonood ng aking presentasyon tungkol sa alokasyon at sistemang pang-ekonomiya. Sana ay nagkaroon kayo ng mas malalim na pag-unawa sa mga konseptong ito at kung paano sila nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay.